BBV Esports, yung magkapatid mismo dito sa team na to is sobrang synchronized sila pagdating sa mga gameplay natin. Alam nila kung kailan sila pumasok. Pero tignan mo naman, GG Spear, this is gonna be the game number 1 of Best of 3 series para dito sa BBV Esports versus Next Day Esports. Disid Pansit Game on tayo ngayon mga kaibigan. Kaya ready nyo na ang inyong mga hashtag dyan kung sino nga ba talaga maboto na yung team na mananalo sa ating first game. Na-mention mo kanina ang ating mid lane matchup dito. We're gonna be having of course Dragon going against kay Chulay. Again, matagal natin huling nakita na naglaban-laban o naglaro ang ating Next Day Esports kung kaya't. Ngayon, medyo maraming pangyayaring alam mo yun, mga in-expect natin na pwede mangyari dito and exciting matchup for these two teams. Mga kaibigan, right now, standard laning phase. Walang nagkaroon ng lane swap dito, especially with a lot of changes na nangyari sa ating mga minions in the third defense going up na kagad for the first 4 minutes ng ating game dito kung kaya alam naman normal yan ang ating standard laning phase. Yeah, standard laning phase, pero kung mapapansin mo, GG Spears sa may bandang baba, dati sa good durad, no, mula dito kay Disaster, mukhang mainit ang laban natin dito sa magkabilang grupo dahil lalabas na kagad ang unang objectives natin dito, mga kaibigan, at yun ang scattler natin. If ever na makuha to ng isang team ng magkabilang side, ang laki ng potential na baka hindi makapush or makagank yung ibang players dito. And as of now, look at the flash. Oh my God, mula kay parin Demon and the Durati will not connect at mukhang mamamatay dito si paring Uze at ito na yung bakbak sa magkabilang grupo. Kita mo naman yung satchel mula kay Chulay and there you go, that 1-1 exchange para sa magkabilang grupo. Disaster and Jashi with a low HP, but BBB, yung granada ni paring Chulay ay hindi tatama at mukhang maganda ang pinapakita ng magkabilang grupo natin, GG Spear. Magandang unang sabakan ito kagad ang gera dito. No? Nakita natin na sinubukang abutin ng ni Disaster na kanyang Duran, yung kanyang kalaban, pero napagayata yung kanyang pag-execute doon at hindi umabot yung kanyang range dito. And because of that, nagkaroon sila ng konting casualty doon sa nangyari team fight na yun. However, BBV Esports was able to make that trade para sa kanilang team. Take note, nakakuha dito ng kill is the ADC or the marksman of BBV Esports. So malaking bagay ito para kay Kaisa na makapag-stack up ng kanyang items dito to snowball for his champion, getting that BF sword kagad in this early point of the game. Yep, and speaking of snowball, no, yes, kailangan ng BBB, especially Demon, kahit dahil this is a Kaisa champion, especially if ever na makakuha siya ng a lot of kills in the early game, we can say na talagang lalamang sila pagdating sa mga damage output na binibigay nila. Pero kung mapapansin mo kasi dito, GG Spear, yung NXP, nagiging maingat sila. Gaya nga nasabi mo, yes, meron silang bagong coach and nagbago rin yung playstyle natong NXP kasi dati nagre-rely sila dun mismo sa mga individual skills nila. Pero ngayon, meron na silang plan at ito ang plano ay para manalo. Wala na kagad dito yung isang miyembro ng BBB, pero kita mo naman yung Moonfall, the mega important ba will connect, and that is a 2-1 exchange, no, a 2-2 exchange, and there we go, a 2-3 exchange for the side of Next Day Esports and in favor of BBB. Yun, napakagandang initiation, GG Spear, para sa magkabilang grupo. Maganda yung pag-parse ang ginawa dito ni Justin with the use of that assault and battery. Pero yun nga lang, I didn't expect na Dragon ay paresponde na in the bot lane. Again, the brother instincts, mga kaibigan. We're seeing the Dragon and the Demon Kite is doing it pretty well in the bot lane dito. No, nakita natin, syempre, galing sa mid lane yan. Solo laner yan. He has the advantage pagdating sa level dito. Gaining more burst potential para sa kanilang team. At dahil doon, nanalo ang BBV Esports sa trade na yon. Because of that, mas magkakaroon sila ng edge dito to win this Dragon fight. Yup, and speaking of Dragon Fight, no, kailangan makauna dito no, kung sino man ang una pumunta sa may Dragon Fight, ang laki na potensyal na baka sila pa ang makakuha ng objectives doon. Kanina doon sa clash natin, GG Spear, tama yung mga sinabi mo, especially for Dragon. Ang ganda ng pagkaka-moonfall niya, 3 yung tinamaan to the point na nawala na kagad ang buhay yung ibang miyembro ng NXP at kita mo ang ginagawa ng magkabilang grupo. Talagang pumupwesto na sila dito mismo sa may bandang river natin dahil onting segundo na lang, we can say na baka mag-start na yung clash natin. Pero kita mo naman yung zoning na ginagawa dito ng NXP sa may bandang gitna. Disaster, talaga nagiging agresibo siya dito sa may bandang gilid natin. He wants to get one champion sa side ng BBB, pero NXP, GG Spear, nagiging maingat sila ngayon sa laban natin.
Kailangan nila maging maingat dito pero they're trying their best na ma-show yung mid lane mga kaibigan para mas madali sila makapunta kagad sa Dragon pag sinimulan ito ng BBV Esports. Ito yung magandang clear na ginagawa ngayon ng Next Play Esports. So they're trying their best na ma-clear or at least try to push this mid lane turret, giving the pressure sa BBV Esports. So nandito ang BBV dito. Take note, wala sila sa mga lanes nila. Maraming goal na nawawala dito. Oh my God! Napakagandang moonfall with the explosive cast. Kita mo naman yung lolong natin. Mega import the ball will connect. Patay dito yung Dragon. Renzi will fall down as well. That is a good hero entrance. Mula dito kay paring Disaster. At ito na yung literal na Disaster. The Void Seeker will connect with the Killer Instinct follow-up. And that is a 2-2 exchange. Walang nanalo sa magkabilang grupo pero NXP, GG Spear, onting hit na lang dun sa torre sa gitna ay mababasag na yun at ngayon ang BBB. Mga kaibigan, they will start the Cloud Drake dito ngayon sa 5-minute mark at GG Spear hindi pa rin tapos ang laban natin dahil mainit ang tarima ng ibang miyembro ng NXP. Disaster will use the Righteous Glory pero napipilitan siyang mag-back off dahil anytime na baka mabaliktad pa yung sitwasyon nila dito. Wow, ang ganda na ginagawa ngayon ng Next Play Esports. Kanina, it could be a 2-1 situation in favor of Next Play Esports pero dumating si Demon Kite dito. Pero once again, Next Play Esports, hawak nila yung diversity dito mga kaibigan. They have the advantage dito. They're controlling the mid lane while trying to give the pressure against VVV Esports na pagbigay ng bait sa pagkuha ng Dragon dito. At dahil doon nalilito ang VVV Esports kung saan sila dapat pumunta dito, napilitan sila mag-take ng clash doon. Dragon Kite, rather si Dragon, he did push further. Ginamit yung kanyang ultimate dito with that Moonfall. Pero yun nga lang, kailangan nila mapilita mag-defy talaga. Yeah, and speaking of ultimate, dalawang ultimate ang nagamit dito and that will be the explosive cast. Also, the Mega Inferno Barm, no? Sa magkabilang grupo natin, but the trade objectives dito, GG Spears sa magkabilang grupo natin, NXP, they will get the Herald. Ang kapalit naman nun will be the Dragon Cloud mula dito sa may bandang baba natin. So we can say na talagang sobrang dikit ng laban natin dito, GG Spear. Game 1 pa lang to at yung magkabilang grupo natin, ayaw talaga nila magpalamang sa isa't isa. At kung mapapansin mo pa, yung mga items nila ay sobrang dadami na dahil Yomus mula dito kay Jashi, more on the movement speed ang gusto dito ng ating buy para mabilis siya makapag-rotate sa mga mapa natin. Speaking of rotation, GG Spear, mukhang meron tayong onting movement papunta sa may bandang barreling natin. Ito na, yung Righteous Glory with the Duran will connect sa isa. That is the Assault and Battery at wala na kagad dito si Parin Dragon. Jashi will survive dun mismo sa mga torrent damage na binibigay sa side ng BBB. Ang ganda ng vision control ng Next Play Esports dito, no? They're trying their best na makontrol yung mapa na meron ang BBV Esports dito sa kanilang jungle cap na top lane dito para makapagbigay ng mas malaking pressure. Pero pasok si Renzi. That is a good run talaga mula dito kay Disaster para ma-delay yung cyclone ng isang unggoy at mukhang BBV Esports. Also the Next Play, talagang mainit ang laban nila, GG Spear. Look at the scores na meron tayo dito. Jashi with the 4-1 and most likely ang next item niya dito will be the Trinity Force, no? Para mas lumaki yung buhay niya. Also meron plus damage para dito sa laban natin. Actually, Berting, this is the first time that nakita ko na si Jashi ay magbibuild na gatong item dito with that Vino. Normally, we see him na bumubuo ng tank items even with Guardian the Vi Angel, champion. No? Sa kanya ko nga natutunan yung Sunfire build dito with the Vi, you know? And I would say that siguro nag-rely sila dito sa kanyang damage output kasi itong si, of course, makikita natin na nakafocus naman sa damage items itong si Disaster with that Galio kung kaya't mas gusto nila na mag-focus na lang ibang champions nila with that damage item. So at least kahit paano, siguro gusto niya subukan na makapag-assault and battery lang and dish out damage against sa kanyang kalaban and then meron siya kahit paano yung kanyang stasis enchant. Yes, and tama yung sinabi mo, no? Parang yun na rin talaga yung plano dito ni Jashi na talagang maka-pick up siya or makauna siya pagdating sa clash natin dahil kung mapapansin natin dito, yung lineup kasi ng BBB more on the burst damage. They have the Kaisa, the Gragas, Diana, also the Wukong. Itong apat na champion na itong ang sakit magbigay ng damage ito sa kalaban. So with that kind of item, Trinity Force and going for the GA, no? We can say na talagang mabibigay mo yung skill na pwede mo ibato at pwede rin yun yung maging reason kung bakit kayo mananalo sa clash natin. Speaking of clash, wala tayong clash na mangyayari dito mga kaibigan pero meron tayong objective straight na mangyayari. That will be the Torrent Destroy sa magkabilang sulok ng ating mapa pero NX Play Esports dito. Sabi nila hindi pa kami tapos dahil kasama namin si paring Herald. At kung mapapansin din natin dito, GG Spear yung rotation ng NXP para silang domino, no? After sa baba
pupunta sila sa gitna. At speaking of gitna, ano ang gagawin ng BBB? Glacial Fissure will connect sa dalawa. Pero kita mo naman na explosive ka para bumalik pa. Mamamatay ba yung isa? Hindi! With assault and battery, Moonfall, Mega Inferno Bat kasama pa ng ating hero entrance. Patay na kagad dito si Dragon. Joshi will fall down as well. At kita mo naman yung damage na binibigay mismo ng isang Corki sa gitna. At hindi siya maatake doon. Killer instinct mula dito kay Demon Kite. At mukhang BBB ang dehado dun mismo sa trade natin. Yes, that's gonna be a 1-1 trade. Pero nakuha ng Next Day Esports ang second, third turret sa mid lane. So mas nagkaroon sila ng pagkakataon na makontrol yung mapa dito. Nakita natin na maganda ang ginawa doon ni Nasjo. Trying his best na bigay ng pressure sa kanyang kalaban using that explosive cast to push them all away from grouping up together. Yun nga lang, syempre, ang hirap talagang lumaban dito because the rest of the members of VVV Esports hindi pa nakakapunta doon sa team fight na yun. At dahil doon nanalo ang NXP dito, they have the advantage. Uzi as well, being able to free hit with that 4K, malaking bagay para sa kanila. Pero this is gonna be the second dragon of the game at sinisimulan na ito ng Next Day Esports. Walang contest na mangyari doon. Look at the Righteous Glory with assault and battery. Mega Inferno Pal. Sunod-sunod na follow-up, no? Mula dito sa ibang miyembro ng NXP. Pero kita mo naman si Joshi will fall down dito. Nasaan na yung ibang miyembro ng NXP? The Moonfall! Sa tatlo! At mukhang ubus sila dito! Patay si Pare Chulay! Susunod na ba si OJ? No! But yes, he will fall down as well, and that is an official Team Ace brought to you by Oppo Reno 5 Gigi Spear. What a setup para dito sa BBB! Unfortunately, napitas kagad si Joshi dito. When I saw him use yung kanyang assault in battery, pagkakataon na dapat ng Next Day Esports na tulungan si Joshi dumating dito. Ginamit niya yung kanyang Stasis Enchant, pero dahil nga sa kanyang item build, sobrang lambot niya. At ang bilis niyang madelete dito in that team fight in favor of VVV Esports. Pagkatapos noon, -1 champion na sila, naka-group up na yung VVV Esports, nandun pa yung Moonfall Dragon doon. Alam natin na yung pwesto na yon ay pabor sa VVV Esports. Sobrang sikip ng lugar na yon. Kung kaya tatlo yung nahuli niya doon with that Moonfall, giving them more opportunity to burst down the rest of the members of Next Day Esports. Tsaka hindi lang yon, Gigi Spear, sobrang sikip nung pwesto nila kanina. Talagang lamang na lamang doon yung BBB. Take note, yung Moonfall talaga yung parang naging clutch sa side dito ng BBB. Yes, nakuha dito ng Next Play Esports yung Dragon doon, pero disaster, just trying to get one champion sa side dito ng BBB Esports, pero hindi tumama yung Duran. Pero speaking of Duran, look at this. Joshi, napilitan siya gumamit ng flash, pero papatok pa yung ibang miyembro ng BP. That is a good Mega Inferno Bomb, pero the Stasis is there. Dragon still alive, will commit the flash dito at mukhang pasag, mga kaibigan, ang second torrent dito ng NXP sa bandang Baron lane natin, at mukhang hard reset ang gagawin ng BBB Esports dahil sila na ngayon ang may lamang sa game number 1. Yes, kailangan nila yan. Kailangan nila mag-reset dito. They have the button buff mas mabilis sa kanilang pag-recall dito, mga kaibigan. And nakuha na nila yung trabaho nila dito. Nakuha na nila yung gusto nilang kunin, which is to get that second tier. Na-burn pa nila yung flash ni Joshi dito. So this is gonna be a big thing for BBB Esports. They have to utilize this one. Kailangan nilang abusuin yung pagkakataon na walang flash si Joshi dito. Pero nahuli ang isa. Huli ang isa, hindi lang isa, gawin mo pang apat. Hero entrance mula dito kay Disaster will not connect sa isang champion dito sa side ng BBB. Nasaan si Lolong? Patay dito ang Unggoy. Renzi will fall down, pero killer instinct mula kay Demon Guy with the Moonfall na follow-up para dito sa kapatid niya. But Dragon will fall down at kagsunod-sunod na mamamatay ang BBB. NXP Arisen with a flash in, but yung stun ay wala doon. Pero ngayon, Gigi Spear, sila na ngayon ang may lamang after ng advantage ng BBB. This time, Next Play Esports has the driver's seat. Medyo malalim yung pagtalo ni Dragon doon, no? And to think na medyo magkakaiba sila ng target. Demon Kite, nag-killer instinct doon mismo kay Disaster, pero Disaster, that's a tanky champion. So nagkaroon sila ng konting problema dito. I think miscommunication ng konti sa kamay ng VVV Esports, kung kaya't nahirapan silang pumili ng kanilang tamang target dito. At ang ganda din, at least kahit paano, that Stasis Enchant na nagbigay sa kanila ng enough time to group up together once again para manalo in that team fight. Now, VVV Esports, lamang na naman ang Next Play Esports dito, no? So kailangan gawa ng paraan ng BVV Esports yung ganong klaseng pagkakamali. Kailangan nilang ayusin dito yung mga susunod para team fight, dahil pag nangyari ulit yon, Next Play for sure they can win this game. Yes, and paunahan lang talaga, no, Gigi Spear dito sa clash natin. Kanina nakaka-pickups dito yung BBB, and that is the reason din kung bakit sila nananalo sa clash. Pero Next Play Esports, para silang roller coaster, Gigi Spear.
aangat, bababa, hindi mo alam kung sino ba talaga ang pwedeng manalo dito sa game. Yes, Next Play Esports, ang lakas nilang mang-micro pagdating dito sa laban natin, pero BBB Esports nakakabawi sila pagdating mismo dun sa mga clash na meron tayo, and as of now, BBB, sila ngayon ang makakakuha ng second Drake para dito sa game number 1, and 5 seconds na lang. GG Spear, buhay na yung BR natin. This is gonna be the crucial fight para dito sa magkabilang grupo natin, dahil if ever na makuha mo yung game number 1, ang laki na potential na baka may momentum ka in the game number 2. And look at this, NXP, the rotation na meron sila. This is gonna be a 5-man rotation going to the BR pit. Samantalang yung ibang membro dito ng BBB, gusto nilang mang-micro, gusto nilang i-push yung mga lanes, especially the mid lanes, para mapilitan dito yung NXP na hindi i-take yung BR. Tsaka delikado to, no? Kung sakaling gustong planuhin ng Next Play Esports na kunin yung Baron na yon, it's gonna be a very risky fight para sa kanila dahil yung bot lane shoved by VVV Esports dito, no? You're seeing a lot of minion waves coming from the bot lane dito, so malaking pagkakataon to for VVV Esports to win this team fight. Kahit na matalo sila sa Baron, at least kahit parang they are gonna get that second tier. Diyos, Shimo, naku! Face check na naman! Okay, Joshi dito. Tignan natin kung makakuha ba siya. Jolly Towel ba? No. But Renzi, the Assault and Battery. Sige, sumabak ka sa loob ng ating BR. Pero kita mo naman yung ating Glacial Fissure mula dito kay Dumper. Will connect sa isang miyembro ng NXP. But Yuze with a low HP yung ating Corgi. Mga kaibigan, using the Stacy with the flash, but he will die as well. And NXP ngayon, ladies and gentlemen, mukhang sila ang may disadvantage dito. But no! Oh my God! Arisen! The Fury damage! Samahan mo pa yung damage na binibigay ni Pare Chulay and the Mega Inferno Bomb! Go B, Brian! Team Ace for the side of NXP at GG Spear. Mukhang ito na ang katapusan ng game number 1. What a clash para dito sa magkabilang grupo, pero NXP, ladies and gentlemen, pinanindigan nila kung sino ba ang nauna. And there you go. What a game. GG Spear. Next Play Esports from behind. Ang ganda ng teamfight nila doon in that Baron pit. Nakita natin na si Joshi. At first, we thought na nagkamali siya dito dahil nahuli siya ng 3 champion in that bush. Pero with the Stasis Engine, once again, giving him more time para makapag-reposition sa kanyang mga tropa dito, and then dumating na lahat ng the rest of members of Next Play Esports, and then sinubukan niya gamitin yung kanyang Assault and Battery, ginamit dito